Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa Nehemias chapter 12 verse 1 to 14. Ang mga pari at ang mga Levita. Ito ang talaan ng mga pari at ng mga Levita na bumalik mula sa pagkabihag kasama ni Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ni Jeshua na punong pari. Ang mga pari ay sina Seraya, Jeremias, Isra, Amaria, Maluk, Hatus, Shikanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginintun, Abiya, Mihamin, Muadiya, Bilka, Shimaya, Joyarib, Hidaya, Salu, Amok, Hilkiya at Jedaya. Sila ang mga pinuno ng mga kapwa nila pari at ng kanilang mga kasama noong panahon ni Jeshua. Ang mga Levita ay sina Jeshua, Binuy, Kadmiel, Serebia, Juda at Matanya. Si Matanya at ang mga kasama niya ang katiwala sa pag-awit ng mga awit ng pasasalamat at sina Bakbukiya, Uni at ang mga kasama nila ang katiwala sa pagsagot sa awit na iyon. Ang mga lahi ng punong pari na si Jeshua ay may ama ni Joyakim. Si Joyakim ay ama ni Eliashib. Si Eliashib ay ama ni Joyada. Si Joyada ay ama ni Jonathan at si Jonathan ay ama ni Jadua. Ang pinuno ng mga pamilya ng mga pari. Ito ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga pari noong si Joyakim ang punong pari. Si Miraya ang pinuno ng pamilya. Si Seraya, si Hananiya ang pinuno ng pamilya. Si Jeremiah, si Meshulam ang pinuno ng pamilya ni Izra. Si Jehohana ang pinuno ng pamilya ni Amaria. Si Jonathan ang pinuno ng pamilya ni Maluk. Si Husi ang pinuno ng pamilya ni Shibanya. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. My Bible verse for today from the book of Nehemiah, chapter 12, verses 15 to 21. Of Harim, Adna, of Meramot, Helkai, of Ido, Zechariah, of Giriton, Mesulam, of Abijah, Sikri, of Benjamin, of Muadiah, Piltai, of Bilga, Shamua, of Shemaiah, Jehonathan, and of Jejarid, Methanai, of Jediah, Uzi, of Zalai, Kalai, of Amok, Eber, of Hilka, Hashabiah, of Jediah, Nathaniel. This is the word of the Lord. Praise Him always and be thanks always. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng Nehemias chapter 12 verses 22 to 27. Noong panahon ng paghahari ni Dario sa Persya, inilista ang mga pangalan ng mga pinuno sa mga pamilya ng mga pari at mga Levita. Nang panahon ng mga punong paring sina Eliasib, Joaida, Johanan at Jadua, ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga Levita hanggang sa panahon ni Johanan, na apo ni Eliasib, ay nakalista sa aklat ng kasaysayan. Ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga Levita ay sina Hasabias, Zerebias, Jeshua, Benui, Kadmiel, at ang iba pa nilang mga kasama na nakatayo sa kabilang bahagi nila sa oras ng pag-awit sa templo ng mga papuri at pasasalamat sa Diyos. Sila ang sumasagot sa awit ng kabilang grupo ayon sa utos ni David na lingkod ng Diyos. Ang mga tagapagbantay ng templo na nagbabantay ng mga bodega na malapit sa pintuan ay sina Matanyas, Bakbukias, Obadias, Mesulam, Talmon at Akub. Sila ang naglilingkod sa panahon ni Joyakim na anak ni Jeshua at apo ni Josadak, at sa panahon ni Nehemias na gobernador
at ni Ezra na pari at tagapagturo ng kautusan. Itinalaga sa Diyos ang pader ng Jerusalem. Noong panahong itinalaga ang pader ng Jerusalem, ipinatawag ang mga Levita mula sa tinitirhan nila. Pinapunta sila sa Jerusalem upang makalahok sa masayang pagdiriwang ng pagtatalaga ng templo sa pamamagitan ng pag-awit ng mga awit ng pasasalamat at pagtugtog ng mga pompyang, alpa at lira. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Nehemias chapter 12 verse 28 to 33. Pinapapunta rin ang mga awit mula sa mga nayon sa paligid ng Jerusalem at mula sa mga nayon ng Netofa. May mga nagmula sa bayan ng Bet Gilgal at sa lugar ng Geba at Asmavet, sapagkat ang mga awit ay nagtayo ng sarili nilang mga nayon sa paligid ng Jerusalem. Gumawa ng seremonya sa paglilinis ang mga pari at mga Levita upang maging malinis sila, at ganoon din ang ginawa nila sa mga tao, sa mga pintuan ng lungsod at sa pader nito. Dinala ko ang mga pinuno ng Juda sa itaas ng pader, at tinipon ko roon ang 2 malalaking grupo ng mga awit upang magpasalamat. Ang isang grupo naman ay nagmarcha roon sa itaas papunta sa pintuan ng pinagtatapunan ng basura. Sumusunod sa kanila sina Hosayas at ang kalahati ng mga pinuno ng Juda. Kasama rin sina Azarias, Ezra, Mesulam. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Nehemias chapter 12 verse 34 to 40. Juda, Benjamin, Shemaiah, Jeremias at ilang mga pari na nagpapatunog ng trumpita. Sumusunod din si Zacarias na anak ni Jonathan. Si Jonathan ay anak ni Shemaiah. Si Shemaiah ay anak ni Matanya. Si Matanya ay anak ni Mikaya at si Mikaya ay anak ni Zakur na angkan ni Asaph. Sumunod naman kay Zacarias ang mga kasama niyang sina Shemaiah, Azarel, Milay, Gilalay, Maay, Netanil at Hanani. May dala silang mga instrumento katulad ng mga tinutugtog noon ni Haring David na lingkod ng Diyos. Ang grupong ito ay pinapangunahan ni Isra at tagapagturo ng kautusan. Pagdating nila sa pintuan ng bukal, umakyat sila sa daang parang hagdan na papuntang lungsod ni David. Dumaan sila sa palasyo ni David hanggang makarating sila sa pintuan ng tubig sa gawing silangan ng lungsod. Ang ikalawang grupo ay nagmarcha pakaliwa sa itaas ng pader. Sumunod ako sa grupong ito kasama ang kalahati ng mamayan. Dumaan kami sa paligid ng turi na may hurno papunta sa malapad na pader. Mula roon dumaan kami sa pintuan ni Ephraim na lumang pintuan, sa pintuan na tinatawag na Isda, sa turi ni Hananil at sa turi ng 100. Pagkatapos dumaan kami sa pintuan na tinatawag na Tupa at huminto sa may pintuan ng Gwardiya. Ang dalawang grupo na nagpapasalamat sa Diyos habang nagmamarcha ay dumiretso sa templo ng Diyos. Dumiretso rin ako roon at ang kalahati ng mga opisyal na kasama ko. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Purihin ang Panginoon sa panibagong pagkakataon na ibinigay muli sa atin na tayo makapagbasa muli ng Biblia sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa Nehemiah chapter 12 verse 41 to 47 ang ating pong babasahin. So sabi po dito,
Naroon din ang mga pari at nagpapatunog ng trumpeta na sina Eliakim, Maaseya, Mihamin, Mikaya, Elionael, Zacarias at Hananya. At ang mga maawit na si Maaseya, si Maya, Eleser, Uzi, Jinohanan, Malkeya, Ilam, at Eser, sila ang mga awit na pinamumunuan ni Jisraya. Nang araw na iyon, nag-alay sila ng maraming handog at nagsaya dahil sa lubos silang pinagalak ng Diyos. Pati ang mga babae at mga bata ay naging masaya rin, kaya ang mga ingay ng pagsasaya nila ay narinig kahit sa malayo. Nang araw ding iyon, naglagay sila ng mga lalaki na namamahala sa mga bodega na pinaglalagyan ng mga kaloob ng unang ani at ng ikapo. Sila nangangolekta ng mga handog mula sa mga sakahan sa paligid ng mga bayan para sa mga pare at sa mga Levita, ayon sa kautusan, sapagkat natutuwa ang mamamayan ng Juda sa mga gawain ng mga pare at ng mga Levita. Ginawa nila ang seremonya sa paglilinis at iba pang mga gawain na ipinapatupad sa kanila ng Diyos. Ginawa rin ng mga awit at ng mga gwardya ng mga pintuan ng templo ang mga gawain nila ayon sa mga utos ni Haring David at ang anak niya si Solomon. Mula pa sa panahon ni Haring David at ni Asap, mayroon na mga namumuno sa mga umaawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Kaya noong panahon ni Zerubbabel at ni Nehemias, ang lahat ng mga Israelita ay nagbibigay ng mga handog nila para sa mga awit at mga gwardya ng mga pintuan ng templo, maging sa mga Levita. At mula sa mga natatanggap nila, binaginan din ng mga Levita ang mga paring mula sa angkan niya Aaron. So, purihin po yung Panginoon, no? So, dito po na sa binasa natin ay andun po yung kagalakan sa mga tao. Yung pagbibigay nila ng kanilang unang ani, sa pagbibigay nila ng kanilang ikapo, sapagkat andun po na yung kanilang puso ay talagang andun yung kagalakan. Sapagkat sabi nga po dito, ay sila ay pinagalak ng Panginoon. At siyempre, nagbibigay po sila ng maayos sapagkat nakita din po nila yung mga Levita na talagang nagbibigay ito ng kanilang mga sarili para sa paglilingkod. So, purihin po ang Panginoon and God bless everyone.